O ito, may isang congressman na tinanong lang siya kung may mga kasama siyang kongresista na may mga flood control project. Tingnan nyo, parang nag-post pa siya. Si Suarez, JJ Suarez. I think I do have a list of my Uy, ng names of kontratista ng mga kongresista. ay di sa tamang panahon. talaga? Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. Today is, ano ba ngayon? Friday. Sweldo po na may mga trabaho po, yung mga kinsenas katapusan mga babayan ko. Meron mang bagyo si Fabian. Maambon dito sa may Laguna mga kababayan ko eh. O nakita niyo yung unang video ko po. Tinanong po kasi si Congressman JJ Suarez ng Quezon po na ayun na nga mga titos sa mga titas. Ako medyo tinawag ang aking eldest sister mga babayan ko. Totoo ba itong Magic 6 na to? Ito, may mga nangunguna tong si ano. Actually, di sa mga kontraktor. Sila po yung mga di ba yung budget ng DPWH in 2025 almost, hindi, lampas ng 1 trillion piso mga babayan ko. Pero yung yaman ng ilang mga kongresista natin, lumobo rin mga titos, mga titas. Ang hirap kasi sa atin dito, kailangan patunayan muna natin kung talagang nagsiyaman tong mga lukulukong to eh. Pinangalanan ba ni Pangulong Marcos? Alam ko yung isang certain di umano'y saldico na sa kanya yung mga maraming project at meron pa ata yung nakalaban ni Vico Soto na Vizcaya ba yun? Aba, contractor din pala ng flood control mga kababayan ko. Alam nyo, okay naman sana. Ang alam ko, hindi at pinagbabawal ba yung mga yung mga kongresista na makipagkontrata rin sa gobyerno? Siguro hindi ko lang alam, pero conflict of interest nga yun eh. Conflict of interest. O granting, sige, kumuha siya ng project. Granting lang. Na-deliver ba mga kababayan ko? Na-deliver ba ang flood control? Hindi na ba bumaha sa atin? Yung nakaraang taon, 2023, 2024, at ngayon 2025, baha pa rin mga kababayan ko. Iimbestigahan nyo yung mga kasamahan nyo. Di ba napaka-unfair nun? Kumbaga sa example lang yung magnanakaw, siya ang mag-iimbestiga sa kapwa magnanakaw niya. Mga kababayan ko. Ito yung mga nila ewan ko lang kung totoo ito kasi this is according to Bobby Tiglo mga kababayan ko matapos lumaki nga ang budget ng DPWH, yung yaman naman ng mga kongresista lumobo din mga kababayan ko. Katulad nitong si sino ba to? O si House Representative or House Speaker Martin Romualdez. Yung salin niya noong 2022 mga kababayan ko is 315 million lang. Salin mga kababayan ka. Statement of Asset and Liability ba to? And then itong 2025 po, lumubo ang asset and liabilities niya mga kababayan ko, yung salin niya. Naging from 315 million pesos, naging 465 billion pesos mga kababayan ko. Sino kayo magtatanong nito? Pwede pa ito sa ombudsman. Ito, former House Appropriation Committee Chairman and ako Bicol Party List active Congressman Saldico mga kababayan ko. Ang salin niya noon, noong 2022, 236 million pesos. Yung 2025 salin niya 1.51 billion pesos. Grabe talaga. O ito yung
yung congressman sa Quezon na talagang kinakalaban, konting kibot lang ni BP Sara, binabatios niya na. Senior Deputy Speaker and Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez. Ang SALN niya noon is 287.6 million. 2022 yon. 2025 ngayon 2.34 billion pesos naman, mga kababayan ko. Grabe, ang dami nagmamagic, no. Number 4, former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mga kababayan ko. 2022 SALN 136 million pesos. 2025 SALN 1.3 billion pesos. Oh my God. Number 5, former Majority Leader Manix Dalipe, Congressman ba to? 2022 SALN niya 203.7 million pesos. 2025 1.49 billion pesos. Grabe. Oh, ito, Construction Tycoon and CWS Party List, Representative Erwin Guardiola. Tinan mo, party list na siya, contractor pa. Tama yung sinabi ko yung isang araw, yung vlog ko yung Martes. Maraming makakapal ang muka. Conflict of interest nga yun. Okay nga sana kung talagang contractor sila ng gobyerno, pero kailangan i-deliver nila. Hindi naman i-deliver eh. Ghost project, mga kababayan ko. Walang project ang nakikita. Yung SALN niya dati, si Guardiola, 2022, 299 million pesos. 2025 SALN niya ngayon, 2.2 billion pesos, mga kababayan ko. Ano na nangyari sa ating mga kababayan ko, mga mambabatas natin? Sino mag-iimbestiga niyan? Sarili nga nilang kasamaan, iimbestiga nila. Although sa Senado, I think, meron din ata mga senador na nagkaroon ng project din. But hindi sila contractor, ha? Magkakagulo sila, mga kababayan ko yan. Parang magkakagirian yan, Kongreso at saka Senado, mga kababayan ko. Hindi. Talagang tayo'y mga maliliit na tao, ginigisa sa sariling mantika, mga kababayan ko. Matakin mo ito, mga congressman na to. Nagsiyaman, lumaki ang pera. Ang tanong natin, saan nanggaling ang pondo nila, mga kababayan ko? Yung dati-rati, itong si Speaker Romualdez, 136 million lang yung SALN niya. Yung statement of asset liability. 136 million naging 1.3 billion. Totoo ba yan? Baka may mga sideline pa yan, may mga under the bridge o under the table yan, mga kababayan ko. Kailangan talaga maturuan ng mga leksyon to. Pero ang problema, hindi natin alam kung talagang mga sincero to mga congressman na to o gusto lang nila magpayaman, mga kababayan ko. Ayan sa paglaki ng budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista, lumobo rin nga, mga kababayan ko. Iilan lang mga yumayaman, mga titos, mga titas. At saka pa, Pangulong Marcos, ano ba to? Show up lang ba to? Na pakitang tao lang to? May mananagot ba rito sa mga ilan natin mga mambabatas? Or maybe may ibang mga local ng opisyal dyan na yumaman din, si gobernador, si mayor, mga konsihal dyan, baka pati mga barangay captain nagsiyaman yan dahil dyan sa, alam nyo, pinag-uusapan lang dito yung flood control lang. Paano pa yung mga ibang mga proyekto kung mga hindi flood control, yung mga building na ginagawa, mga infrastrukturang ginagawa, mga kababayan ko. Kaya nga nagkahetot-hetot tayo, yung mga project din ng iba substandard Minsan sinisisi pa sa dating Pangulo. Kayo nang nasa poder na kayo ng 2022 bakit sisisi niyo yung may problema sa San Juanico Bridge?
Hindi ba yearly ino-audit yan? Chine-check yan kung suitable pa yung bridge na yon, kung passable pa. Bakit sinisisi nyo sa dating administrasyon? Kung sisingin kayo, kung sakaling manalo si Sara Duterte, kakapalang mukha nyo talaga. Tingnan nyo. Ako'y nanggigigil dito sa mga ang akala ko ba ang mga mambabatas natin is maglilingkod? Minsan nga may naglilingkod nga, pero nagpapayaman din. Di ba? May mga nananalo pa. Nagnakaw na, nanalo pa ng re-election. Minsan kakampi pa Comelec. Yung isang congressman dyan na natalo sa Maynila, natalo na, nanalo pa. Dahil yung isang kalaban daw niya is hindi Pilipino. O yun lang mga kababayan ko, kayo nang humusga. O, nagsiyaman itong mga hindi lang itong mga congressman na to. Itong 6 na to ang nagsiyaman. Kung hahalo-kayo lang talaga yan, ako marami talagang iiyak dyan. Kaya lang yung iba kasi natatakot ang magagawa natin, makakapal ang mga mukha ng ibang mababatas natin O shoutout na lang sa mga kaibigan ko dyan Paki-like, share, and subscribe na lang po. At mag-iingat po kayo. Bye.